Kumusta? Ako si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may higit 30 taong karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga senior na maprotektahan ang kanilang sigla, sirkulasyon at kalayaan. Ginugol ko ang aking karera sa pag-oobserba kung paanong ang mga gawin na madaling hindi napapansin, lalo na ang mga pribadong gawain, ay tahimik na nakakabawas sa lakas pisikal na binuo ng mga kababaihan sa buong buhay nila. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilang pagkakamali na nagagawa habang nagbibigay kasiyahan sa sarili pagkatapos ng edad 60 ay maaaring tahimik na magpahina ng inyong mga binti, ubusin ng lakas ng inyong mga kalamnan at nakawin ng inyong kalayaan ng mas mabilis kaysa sa inyong inaakala. Hindi ito isang bagay na maaaring mangyari paglipas ng maraming taon o dekada. Maaaring nagsisimula na ito ngayon sa loob mismo ng inyong katawan nang walang kahit isang babala hanggang sa halos huli na ang lahat. Minsan ay nagkaroon ako ng pasyente si Aling Teresita, isang 74 taong gulang na babae mula sa Batangas na nawala ng lakas balanse at kalaunan ng kanyang kalayaan. Hindi ito dahil sa isang malaking aksidente, kundi dahil sa maliliit at hindi napapansing pagkakamali sa kung paano niya inalagaan ang kanyang katawan kahit sa mga pribadong sandali. Hindi niya namalayan na ang mga walang ingat na gawi habang nagbibigay kasiyahan sa sarili ay tahimik na sumisira sa kanyang sirkulasyon at nagpapahina sa kanyang mga binti taon-taon hanggang sa isang araw ay hindi na niya kayang tumayo ng walang tulong. Ang kanyang paghina ay hindi biglaan. Ito ay mabagal, tahimik at mapanira na nagnakaw sa kanyang kalayaan bago pa man ang kanyang takdang panahon. Maaring iniisip ninyo, paano makakapagpahina sa aking mga binti ang isang bagay na napakasimple. Ngunit sa ilalim nito may 4 na kritikal na pagkakamali na maaaring tahimik na sumabotahe sa daloy ng dugo, sa kalusugan ng mga nerve at sa katatagan ng mga kalamnan na inaasahan ninyo araw-araw. Ang pinakamasama, karamihan sa mga senior ay hindi namamalayan ang mga panganib na ito hanggang sa maglaho na ang kanilang balanse manghina, ang kanilang mga hakbang at magsimulang lumiit ang kanilang mundo. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang 4 na pagkakamaling ito na tahimik na nagpapahina sa inyong mga binti pagkatapos ng edad 60 at higit sa lahat kung paano ninyo ito maitatama bago pa man mawala sa inyo ang inyong kalayaan, dignidad at ang masiglang buhay na nararapat pa rin sa inyo. Isa sa mga pagkakamaling ito ay napakakaraniwan na halos lahat ng babae ay ginagawa ito nang hindi nag-iisip, subalit ito ang isa sa pinakamabilis na paraan upang mapabilis ang pagkawala ng kalamnan at paghina ng kakayahang kumilos. Manatili kayo sa akin dahil ang pag-unawa sa nakatagong banta na ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng patuloy na paglakad ng malakas sa darating na mga taon o panonood sa unti-unting pagkawala ng inyong kalayaan. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kahalaga ang mga nakatagong panganib na ito, talakayin na natin ang unang pagkakamali, isang tahimik na gawi na dahan-dahang pumuputol sa mismong daloy ng dugo na kailangan ng inyong mga binti at nagiging sanhi ng kahinaan bago pa ninyo ito maramdaman. Pagkakamali the Pisces 1. Pagmamadali. Nang walang wastong paghahanda sa daloy ng dugo, karamihan sa mga kababaihan na higit sa sakamto ay hindi kailanman inisip na ang isang bagay na pribado at karaniwan tulad ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay maaaring maglagay sa kanilang mga binti sa panganib. Subalit ang katotohanan ay mas nakakabahala kaysa sa inaakala ninyo. Sa tuwing nagmamadali kayo sa gawain nang hindi inihahanda ng maayos ang inyong katawan, tahimik kayong nagsisimula ng isang chain reaction sa loob ng inyong sistema. Isa na nagpapahina sa mga kalamnan na inyong inaasahan sa bawat hakbang, bawat akyat, bawat sandali ng pagtayo ng tuwid. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses
Sa aking practice mabubuting babae mga babaeng, dating malakas at aktibo, na unti-unting nawawalan ng lakas sa kanilang mga binti nang hindi man lang nalalaman ang tunay na dahilan. Sinasabi nilang ito ay dahil lang sa pagtanda o normal na pagtanda. Ngunit hindi lang ito dahil sa edad. Madalas ito ay dahil sa mahinang sirkulasyon na dulot ng minadali at walang ingat na mga gawi na nagkakait sa kanilang mga kalamnan ng mahalagang dugo at oxygen na kailangan nila upang manatiling malakas. At oo, ang pagmamadali sa intimate na sandali sa inyong sarili ay isa sa mga nakatagong salarin na ito. Kapag kumikilos kayo ng masyadong mabilis, nang hindi hinahayaang magising at maghanda ang inyong katawan, hindi lubusang bumubuka ang inyong mga daluyan ng dugo. Maaring tumaas ang tibok ng inyong puso, ngunit ang mahalaga at masustansyang daloy ng dugo na kailangan upang maabot ang inyong ibabang bahagi ng katawan ay nahuhuli. Ang inyong mga binti dahil sila ang pinakamalayo sa inyong puso, ang unang nagdurusa. Unti-unti, binabawasan ng gawin na ito ang pagiging elastiko ng inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahirap para sa inyong mga binti na makatanggap ng mga sustansyang kailangan nila. Sa paglipas ng panahon, ang mga hibla ng kalamnan sa inyong mga hita, binti at paa ay nagsisimulang manghina, bumababa ang koordinasyon at nawawala ang lakas. Ang nagsisimula bilang bahagyang pagkapagod, pagkatapos tumayo, ng matagal ay maaaring mauwi sa nanginginig na mga binti, hindi matatag na balanse at isang mapanirang pagkawala ng kalayaan. Masasabi ko sa inyo, mula sa karanasan madalas, itong nagsisimula ng napakatahimik. Mapapansin ng isang babae na medyo nahihirapan siyang tumayo mula sa kanyang paboritong upuan. Napapansin niyang mas madali siyang mapagod sa paglakad papunta sa mailbox. Sinasabi niya sa sarili na wala itong kwenta. Ngunit sa loob-loob nagsisimula na ang pinsala. Lumiliit ang mga kalamnan nagkakamali, ang mga nerve kumikipot, ang mga daluyan ng dugo, at bawat minadali at hindi handang session ay nagpapalala sa problema pa isa-isang patong. Hindi ito tungkol sa pagpapahiya kaninuman. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa inyong katawan at pagtrato dito ng may respeto na nararapat, lalo na pagkatapos ng edad 60, kung saan ang maliliit na pagkakamali ay maaaring magkaroon ng malalaking kahihinatnan. Kung magpapatuloy kayo sa pagmamadali, iniisip na hindi ito mahalaga, malinaw ang panganib, lalong hihina ang inyong mga binti, liliit babagal, at magiging mas alanganin ang inyong mga hakbang. At ang buhay, ang maganda at masiglang buhay na nararapat sa inyo, ay dahan-dahang liliit sa inyong paligid. Limitado sa kung ano na lamang ang kayang gawin ng inyong humihinang katawan. Ngunit heto ang magandang balita, maaari ninyong itigil ang paghinang ito simula ngayon. Ang solusyon ay nakakagulat, na simple, ngunit napakamakapangyarihan. Bago kayo pumasok sa anumang uri ng sexual na aktibidad, bigyan ang inyong katawan ng ilang minuto para maghanda. Huminga ng malalim, i-relax ang inyong mga kalamnan at hayaan ang sarili na maramdaman na kayo ay lubos na naroroon sa inyong katawan, hindi nagmamadali sa karanasan na para bang ito ay isang abala. Kapag ginawa ninyo ito, hinihikayat ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo na natural na bumukas. Pinasisigla ninyo ang mas mahusay na sirkulasyon, hindi lamang sa inyong mga intimate na bahagi, kundi sa buong binti, balakang at ibabang likod. Pinoprotektahan ninyo ang mismong pundasyon ng inyong kakayahang kumilos. Isipin ninyo ito na parang pag-warm up bago mag-ehersisyo. Walang atleta ang tatakbo nang hindi muna nag-uunat dahil alam nilang magdudulot ito ng pinsala, kahinaan at sakit. Ang inyong pribadong kalusugan ay nararapat sa parehong maingat na atensyon. Kaya sa susunod na maramdaman ninyo ang pagnanasa, magdahan-dahan, huminga. Hayaang dahan-dahang mag-adjust ang inyong puso at mga daluyan ng dugo. Damhin ang lakas na bumabalik sa inyong katawan
Sa halip na ninanakaw ito nang hindi ninyo namamalayan, ituring ang gawaing ito hindi bilang isang karera, kundi bilang isang ritual ng paggalang sa sarili, isang maliit na pamumuhunan sa lakas na nagdadala sa inyo sa bawat araw ng inyong buhay. Ang simpleng pagbabagong ito, kapag inuulit-ulit, ay maaring makatulong na mapanatili ang mas malakas at mas matatag na mga binti hanggang sa inyong 70s, 80s at higit pa. Makakatulong itong panatilihin kayong malaya aktibo at ipagmalaki ang katawan na inyong binuo sa buong buhay. At ngayong alam na ninyo ang tahimik na panganib ng pagmamadali, isang hakbang na kayong mas malapit sa pagprotekta sa buhay na nararapat pa ring mabuhay ng lubusan. Ngunit ang pagmamadali ay hindi ang tanging nakatagong pagkakamali na nagnanakaw ng lakas mula sa inyong mga binti. May isa pa mas nakakagulat na panganib. Isa na masakit na pumipiga sa mga nerve at daluyan ng dugo nang hindi ninyo namamalayan. Kung sa tingin ninyo ay ligtas na kayo sa pagdahan-dahan lamang, gugustuhin ninyong marinig ang susunod dahil ang susunod na pagkakamali ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong mga binti sa isang ganap na kakaiba at mas mapanganib na paraan. Pagkakamali, siya patudo. Paggamit ng sobrang diin o alanganing posisyon, ito ay isang bagay na hindi gaanong pinag-iisipan ng karamihan sa mga kababaihan. Sa huli, ito ay isang pribadong gawain, isang bagay na ginagawa ng mag-isa sa mga sandaling walang nanonood. Ngunit sa ilalim ng mga tahimik na sandaling ito ay isang seryosong pagkakamali. Isa na maaaring tahimik na durugin ang mismong lakas na kailangan ninyo para maglakad, magbalanse at manatiling malaya pagkatapos ng edad 60. Ang tinutukoy ko ay ang panganib ng paggamit ng sobrang diin o paglalagay ng inyong katawan sa mga hindi natural at alanganing posisyon habang nagbibigay kasiyahan sa sarili. Ang pakiramdam na hindi nakakasama sa sandaling iyon ay maaaring magdulot ng pangmatagalan at mapanirang pinsala sa inyong mga binti. Ginugol ko ang higit sa 3 dekada sa pagtatrabaho sa mga may edad ng babae na nagulat ng matuklasan na ang kanilang lakas ay unti-unting nauubos ng walang malinaw na dahilan. Hindi sila nahulog, hindi sila dumanas ng malaking pinsala. Ngunit ang kanilang mga binti ay humina, naging mas hindi matatag at hindi na gaanong maaasahan. At nang kami ay nag-usap ng mas malalim ng tunay naming sinuri ang mga gawi na hindi napapansin sa loob ng maraming taon, isang pattern, ang patuloy na lumitaw pisikal na pagpipilit habang nagbibigay kasiyahan sa sarili na pumipiga sa kanilang maselang mga daluyan ng dugo at nerve sa balakang. Ang inyong pelvic region ay parang isang pangunahing daanan. Ang mga daluyan ng dugo at nerve ay dumadaan doon patungo sa inyong mga hita, binti at paa. Kapag kayo ay naninigas, sumasandal sa mga alanganing anggulo o naglalagay ng sobrang diin sa inyong balakang, nang hindi namamalayan pinuputol ninyo ang daloy ng buhay mismo sa inyong mga binti. Dahan-dahan ninyong sinasakal ang mga kalamnan na nagdadala sa inyo araw-araw. Ang mas malala, maaaring sinisira ninyo ang mga signal ng nerve na nag-uugnay sa inyong paggalaw, balanse at lakas. Sa una, wala kayong mararamdamang nakakaalarma. Marahil ay kaunting pangingilig, marahil isang sandali ng panghihina kapag masyadong mabilis tumayo. Walang bagay na hindi ninyo kayang isantabi. Ngunit ang hindi ninyo nakikita ay ang bawat sandali ng sobrang diin ay nagdudulot ng microscopic na pinsala sa loob ninyo. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang pinsalang yon. Ang mga daluyan ng dugo ay nawawalan ng pagiging elastiko, nagkakamali ang mga nerve at nangangayayat ang mga kalamnan. At isang araw mapapansin ninyo na ang sahig ay parang mas malayo kaysa dati. Mapapansin ninyong nanginginig ang inyong mga binti kapag sinusubukan ninyong tumayo mula sa isang upuan. Magsisimula kayong kumapit sa mga pader at muebles, naghahanap ng isang bagay na matibay na makakapitan dahil ang sarili ninyong katawan ay hindi na gaanong matatag.
Nakita ko ang pighati na dulot nito, mga babaeng dating taas noong lumalakad, naghahardin sumasayaw naglalakbay, na ngayon ay maingat, na naglalakad sa kanilang sala, takot na matumba. At lahat ito ay nagsimula sa maliliit, hindi nakikitang mga gawi. Kaunting sobrang diin dito, isang baluktot na anggulo, doon pa ulit-ulit hanggang sa hindi na maaring baliwalain ang pinsala. Ang trahedya ay ito ay lubos na maiiwasan. Ngunit kung kayo ay magiging mulat lamang at kung kikilos kayo bago pa mahuli ang lahat, ang solusyon tratuhin ang inyong katawan ng may lambing hindi puwersa. Kapag kayo ay nasa pribadong sandali, isipin ito bilang pagpaparangal sa buhay at lakas na nasa loob pa ninyo, hindi pagsubok dito. Iwasan ang mga postura na nagdudulot ng pilay. Panatilihin ang inyong katawan sa natural at nakaka-relax na mga posisyon kung saan komportable ang inyong balakang binti at ibabang likod. Kung makaramdam kayo ng anumang pangingilig, pamamanhid o pilay habang o pagkatapos, hindi ito isang bagay na dapat baliwalain. Ito ang maagang babala ng inyong katawan na nakikiusap sa inyo na bigyang pansin bago maging permanente ang pinsala. Ayusin ang inyong mga gawi ngayon habang may kapangyarihan pa kayong gumawa ng pagbabago. Piliin ang kaginhawaan kaysa sa pilay, piliin ang sirkulasyon kaysa sa pagkaipit, piliin ang buhay at kalayaan kaysa sa mabagal at tahimik na paghina. Bawat malumanay na pagpiling gagawin ninyo ngayon ay nagpapalakas sa mga binti na magdadala sa inyo sa mga pakikipagsapalaran, bukas sa mga pagtitipon ng pamilya, sa mga biyahe sa maliliit, ngunit makabuluhang paglalakad sa isang parke na sikat ng araw. Hindi pa kayo masyadong matanda para protektahan ang inyong sigla, ngunit kailangan ninyong maging intensyonal. Dapat ninyong igalang ang inyong katawan kahit sa mga sandaling walang ibang nakakakita. At kung gagawin ninyo ito, gagantimpalaan kayo ng higit pa sa mas malakas na mga binti. Mababawi ninyo ang isang pakiramdam ng kumpiyansa, katatagan at pagmamalaki na iilan lamang sa buhay ang makakapantay. Ngunit kahit na iwasan ninyo ang diin at alanganing posisyon, may isa pang panganib na nag-aabang. Isa na karamihan sa mga kababaihan ay nahuhulog ng hindi namamalayan kung gaano kalaki ang ninanakaw nito sa kanila. Hindi ito tungkol sa kung paano ninyo iginagalaw ang inyong katawan habang ginagawa ito. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag nananatili kayo sa isang lugar pagkatapos masyadong matagal, masyadong madalas, at maniwala kayo ang susunod na pagkakamaling. Ito ay maaaring ubusin ang buhay sa inyong mga binti ng mas mabilis kung hindi kayo mag-iingat. Manatili kayo sa akin dahil ang malalaman ninyo ay maaaring magbago kung paano ninyo poprotektahan ang inyong kalayaan magpakailanman. Pagkakamali, Chapter 3. Pagsasagawa ng pagbibigay kasiyahan sa sarili. Habang nakaupo, nang matagal sa unang tingin, mukha itong hindi nakakapinsala. Umupo ka nag-relax, hindi nagmamadali. Ano ang maaring maging mali? Subalit sa likod ng pang-araw-araw na gawin na ito ay isa sa pinakatahimik at mapanirang banta sa lakas at sigla ng inyong binti pagkatapos ng edad 60. Ang pagsasagawa ng pagbibigay kasiyahan sa sarili habang nakaupo ng matagal ay maaring komportable sa sandaling iyon, ngunit tahimik itong nag-aanyaya ng isang mabagal at walang awang paghina ng mismong mga kalamnan at daluyan ng dugo na sumusuporta sa inyong kalayaan. Sa paglipas ng mga taon, nakaupo ako sa harap ng hindi mabilang na may edad ng babae na nagsabi sa akin ng parehong kwento. Wala silang malaking aksidente, hindi sila dumanas ng kitang-kitang pinsala, ngunit sa paanuman humina ang kanilang mga binti, naging alanganin ang kanilang mga hakbang, at ang pagtayo mula sa isang upuan ay nagsimulang parang pagbuhat ng isang bundok. Habang kami ay nag-uusap, isang nakatagong pattern ang laging lumalabas mahabang panahon ng pag-upo nang hindi gumagalaw madalas sa mga pribadong sandali,
na hindi nila inakalang maaaring maiugnay sa kanilang pisikal na paghina. Kapag nakaupo kayo ng matagal lalo na sa panahon ng sexual na aktibidad, bumabagal ang inyong sirkulasyon sa isang mapanganib na antas. Naiipon ang dugo sa ibabang bahagi ng katawan, bumababa ang paghahatid ng oxygen at nagsisimulang magutom ang mga tissue. Tahimik sa una, walang sakit, walang malinaw na senyales na may mali. Ngunit sa kaibuturan, sinasakal ang inyong mga kalamnan, naninigas ang inyong mga ugat at ang kakayahan ng inyong katawan na alisin ang mga dumi at maglagay ng mahahalagang sustansya sa inyong mga binti ay humihinto unti-unti. At ang mga kahihinatnan ay malupit. Ang inyong mga binti na nakikipaglaban na sa natural na epekto ng pagtanda ay nahaharap ngayon sa mas malaking pasanin. Mas mabilis masira ang mga hibla ng kalamnan. Ang paggaling pagkatapos ng simpleng gawain, tulad ng pagtayo o paglakad, ay nagiging mas mahirap. Dumarating ang paninigas, gumigiwang ang balanse. At sa lahat ng ito, dahil napakabagal ng paghina, maraming senior ang hindi namamalayan na nangyayari ito hanggang sa mahirapan na silang umakyat ng hagdan mag-atubili bago bumaba sa bangketa o iwasan ang mga gawaing dati nilang minamahal dahil hindi na nila mapagkatiwalaan ang kanilang mga binti. Ang masakit na katotohanan ay ito ang ating mga katawan ay hindi idinisenyo upang manatiling nakaupo nang hindi gumagalaw sa mahabang panahon, lalo na sa mga postura na lalong naghihigpit sa daloy ng dugo. Para sa mga senior, bawat dagdag na minuto ng matagal na pag-upo ng walang paggalaw ay nagpapatong sa pinsala tulad ng isang mabagal na patak na sa huli ay sumisira kahit sa pinakamatibay na pundasyon. At kapag pinagsama ninyo ang mahabang panahon ng pag-upo sa mga pisikal na pag-urong at pagbabago sa daluyan ng dugo na nangyayari sa panahon ng climax, dumodoble ang bigat sa inyong mga binti. Kailangan ng katawan ng aktibong paggaling pagkatapos ng anumang matinding aktibidad kahit na mga pribado. Kung wala ito, nananatili ang pamamaga, nananatiling mabagal ang sirkulasyon at ang daan patungo sa mahinang mga binti ay bumibilis ng husto. Ngunit narito ang pag-asa, hindi kayo walang kapangyarihan laban sa nakatagong kaaway na ito. Ang kamalayan ng inyong unang sandata. Kapag nakilala ninyo ang panganib, maaari kayong gumawa ng simple ngunit makapangyarihang mga hakbang upang protektahan ang inyong lakas. Kung pipiliin ninyong gawin ito habang nakaupo, panatilihing maikli ang sesyon. Huwag manatili sa parehong posisyon pagkatapos. Tumayo, dahan-dahang iunat ang inyong mga binti at dahan-dahang maglakad sa paligid ng silid upang muling buhayin ang daloy ng inyong dugo. Mas mabuti pa isaalang-alang ang pagbabago ng inyong posisyon ng buo. Humiga sa isang paraan na sumusuporta na nagbibigay daan sa mas mahusay na sirkulasyon o kahit na pumili ng isang semi-reclining na postura na nagpapanatiling bukas at malaya ang inyong balakang at mga binti. Pagkatapos uminom ng tubig, ang malalim na paghinga at magaang paggalaw ay makakatulong na alisin ang mga dumi na naipon sa inyong mga kalamnan na nagpapanumbalik ng sigla bago pa man mag-ugat ang pinsala. Hindi ito malalaki at mahihirap na pagbabago. Ito ay maliliit na gawa ng paggalang sa isang katawan na tapat na naglingkod sa inyo sa loob ng maraming dekada. Ito ay mga pagpili na nagsasabing, iginagalang ko ang aking buhay, ang aking kalayaan, ang aking kakayahang tumayo, ng tuwid at lumakad ng may pagmamalaki. Maaaring hindi ninyo makita ang mga epekto bukas o sa susunod na linggo, ngunit sa paglipas ng mga buwan at taon, ang mga simpleng gawin na ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay na may malakas at malayang mga binti o pagharap sa isang mabagal at masakit na pagsuko sa kakayahang kumilos at dignidad na nararapat ninyong protektahan. Dahil kahit na walang ibang nanonood, bawat pagpili na gagawin ninyo para sa inyong katawan
ay isang pahayag tungkol sa inyong hinaharap. Piliin ang lakas, piliin ang sirkulasyon, piliin ang maliliit na paggalaw na nagpapanatiling buhay sa malalaking paggalaw ng buhay. Ngunit kahit na master ninyo ang gawin na ito, iwasan ang matagal na pag-upo at itaguyod ang sirkulasyon. Meron pa ring isang nakatagong bitag na karamihan sa mga senior ay nahuhulog pagkatapos ng intimacy. Ito ay isang pagkakamali na napakaliit na marami ang hindi man lang namamalayan na ginagawa nila ito, subalit maaari nitong tahimik na iwanan ng kanilang mga kalamnan na namamaga ang kanilang mga binti na pagod at ang kanilang enerhiya na ubos matagal pagkatapos ng sandali. Manatili kayo sa akin dahil ang pag-unawa sa huling pagkakamaling ito ay maaaring ang susi sa pagpapanatili ng inyong lakas sa darating na maraming taon. Pagkakamali, mapapsure, pagwawalang bahala sa pagpapagaling. Pagkatapos mayroong isang tahimik na sandali pagkatapos ng bawat pribadong gawain kung saan karamihan sa mga kababaihan ay simpleng nagpapatuloy na lamang ng walang pangalawang pag-iisip. Natapos sila umupo muli, marahil kumuha ng inumin o binuksan ang telebisyon sa paniniwalang tapos na ang trabaho. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang nangyayari sa loob ng ilang minutong iyon ay maaaring tahimik na sumasabotahe sa mismong lakas na nagpapanatili sa inyong nakatayo, naglalakad at namumuhay ng malaya. Ang pagwawalang bahala sa pagpapagaling pagkatapos ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay isa sa pinakaminaliit na panganib para sa mga senior at maaari nitong tahimik ngunit makapangyarihang pahinain ang inyong mga binti sa paglipas ng panahon. Sa aking mga dekada ng pagtatrabaho sa mga may edad ng babae, nakakita ako ng isang nakakabahalang pattern. Ang mga hindi nagbibigay ng oras sa kanilang katawan na magpagaling pagkatapos ng intimacy ay madalas na nahaharap sa unti-unting pagkapagod, hindi maipaliwanag na panghihina ng kalamnan at isang unti-unting pagkawala ng balanse. Hindi nila nakita ang koneksyon sa una. Bakit ang isang bagay na napaka-pribado, napaka-normal ay hahantong sa hirap sa paglalakad o pagtayo? Ngunit ang katawan ay walang pakialam kung namamalayan ninyo ito o hindi. Sa biolohikal na paraan, pareho ang tugon nito sa bawat pagkakataon. Ang climax ay hindi isang maliit na kaganapan para sa katawan. Nagdudulot ito ng mabilis na pagbabago, tumataas ang tibok ng inyong puso, mabilis na lumalawak, at kumikipot ang inyong mga daluyan ng dugo, naninigas, at nagre-relax ang inyong mga kalamnan, at isang bugso ng biochemical waste products ang bumabaha sa inyong mga tissue. Noong kabataan ninyo madaling kinakaya ng inyong katawan ang mga pagbabagong ito, automatiko ang pagpapagaling. Ngunit pagkatapos ng edad 6, kailangan ng inyong katawan ng mas masusing pangangalaga upang mag-reset, upang alisin ang pamamaga, at upang maibalik ng maayos ang daloy ng dugo, lalo na sa inyong mga binti. Kapag nilalaktawan ninyo ang pagpapagaling, iniiwan ninyo ang inyong katawan sa isang stress na estado. Naiipon ang dugo sa halip na umikot ng mahusay. Ang mga dumi tulad ng lactic acid at inflammatory chemicals ay nananatili sa inyong mga kalamnan na lumilikha ng isang mababang antas ng pagkasunog na unti-unting umuubos ng lakas. Ang inyong mga binti bilang pinakamalaking kalamnan at pinakamalayo sa inyong puso ang nagdadala ng pinakamabigat na pasanin. Ang nagsisimula bilang simpleng pagkapagod pagkatapos ng aktibidad ay maaring maging talamak na paninikip mas mabagal na reflexes, nabawasang katatagan at isang patuloy na lumalaking panganib ng pagkahulog. Ang trahedya ay ang pinsalang ito ay mabagal at tahimik. Maaring hindi ninyo ito maramdaman ngayon o bukas, ngunit araw-araw, linggo-linggo ito ay naiipon. Isang araw mapapansin ninyo na ang pagtayo mula sa isang upuan ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap kaysa dati. Sa susunod na buwan ng pag-akyat sa hagdanan ay nag-iiwan sa inyo na hingal at nanginginig.
At sa oras na makilala ninyo na may seryosong mali ang mga taon nang napabayaang pagpapagaling, ay nagnakaw na ng isang piraso ng inyong buhay na mahirap nang mabawi. Ngunit hindi kayo walang kapangyarihan, malayo roon. Ang solusyon ay nasa simple ngunit intensyonal na mga gawi sa pagpapagaling mga gawa ng pangangalaga na nagpaparangal sa buhay at enerhiya na dumadaloy pa rin sa inyo. Pagkatapos ng anumang sexual na aktibidad, maglaan ng ilang minuto upang dahan-dahang tumayo. Dahan-dahang iunat ang inyong mga binti. Paikutin ang inyong mga bukong-bukong ibaluktot, ang inyong mga tuhod, at huminga ng malalim upang pasiglahin ang inyong sirkulasyon. Uminom ng tubig upang tulungan ang inyong katawan na alisin ang mga kemikal na produkto na inilabas sa panahon ng climax. Igalaw ang inyong katawan kahit na sa loob lamang ng ilang minuto upang magsenyas na oras na para mag-ayos magpanibago at magpanumbalik. Ang maliliit na aksyon na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Tinutulungan nila ang inyong mga daluyan ng dugo na mabawi ang kanilang pagiging elastiko, ang inyong mga kalamnan na linisin ang mga lason at ang inyong mga nerve na mapanatili ang matalas at maaasahang komunikasyon sa inyong mga binti. Sa paglipas ng panahon, pinapanatili nila ang lakas na kailangan ninyo hindi lamang para maglakad, kundi para mabuhay ng lubusan, para sumayaw sa kasalan ng pamilya, maglakbay ng walang takot, maghardin tumawa, at tumayo ng taas noo sa bawat kahulugan ng salita. Gusto kong marinig ninyo ako ng malinaw, ang inyong mga pribadong sandali ay hindi ang kaaway. Ang panganib ay nasa kung ano ang inyong pinababayaan pagkatapos. Ang pagwawalang bahala sa pagpapagaling ay tulad ng pagtakbo sa isang marathon at pagkatapos ay pagbagsak nang hindi nag-cool down. Ang pinsala ay hindi agad-agad, ngunit ito ay tiyak na mangyayari, maliban kung kayo ay mamagitan. Piliin ang pagpapagaling, piliin ang paggalaw, piliin ang hydration at paghinga. Ituring ang inyong katawan bilang ang kahanga-hanga at matatag na istruktura na ito. Isa na sa pamamagitan ng pangangalaga ay maaaring magdala sa inyo pasulong ng may lakas at pagmamalaki sa darating na maraming taon. Dahil ang pagprotekta sa inyong mga binti ay hindi tungkol sa pagsuko sa kagalakan. Ito ay tungkol sa pagiging sapat na matalino upang pangalagaan ang kalayaan na pinahihintulutan ng kagalakan. Ngayong alam na ninyo ang mga nakatagong panganib ng pagmamadali, pagpipilit sobrang tagal na pag-upo at paglaktaw sa pagpapagaling. Marahil ay nagtataka kayo paano nagsasama-sama ang lahat ng maliliit na pagkakamaling ito sa paglipas ng panahon upang makaapekto sa inyong buong hinaharap, sa inyong kalusugan kalayaan at maging sa inyong haba ng buhay. Manatili kayo sa akin dahil habang papalapit tayo sa pagtatapos, ibubunyag ko kung bakit ang mga pagpiling ito ay mahalaga, higit pa sa inyong mga binti lamang, at kung paano ang pagbawi ng kontrol ngayon ay maaaring ang pinakamakapangyarihang regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili, ang landas tungo sa pangmatagalang lakas at kalayaan. Sa ngayon nakikita na ninyo ang katotohanan na hindi naririnig ng maraming kababaihan hanggang sa huli na ang lahat, ang mga pribadong gawin na dati nating inakalang hindi nakakasama. Ang mga minadaling sandali ang walang ingat na diin, ang mahabang panahon ng pananatiling tahimik, ang nakalimutang pagpapagaling. Bawat isa ay tahimik na umuukit sa pundasyong pinakainaasahan natin, ang lakas sa ating mga binti, ang kapangyarihan sa ating mga hakbang, ang kalayaan na mabuhay ng lubusan at walang takot. Ito ay isang mabigat na realisasyon. Alam ko dahil pinipilit tayo nitong tumingin sa loob na kilalanin na kahit sa pinakamaliit at pinakapersonal na gawain, dala natin ang responsibilidad sa mga katawan na nagdala sa atin, sa mga buhay na ating binuo, sa mga hinaharap na ating pinapangarap pa. At kung nakakaramdam kayo ng halo-halong emosyon ngayon, pagkabigla, pagsisisi kahit galit,
Hindi kayo nag-iisa. Nakaupo ako kasama ang maraming kababaihan na nang maunawaan nila ang mga nakatagong panganib na ito, ay naramdaman din ang pareho. Hindi ito kahinaan na maramdaman iyon, ito ay kalakasan. Nangangahulugan ito na sapat ang inyong pagmamalasakit upang harapin ang hindi komportable para maprotektahan ang tunay na mahalaga. Ngunit narito ang pinakamahalagang bagay na gusto kong makuha ninyo mula rito. Hindi kailanman huli para baguhin ang kwento. Ang inyong katawan ay hindi kapani-paniwalang matatag kahit na pagkatapos ng 60, kahit na pagkatapos ng 70. Ang paghina ay hindi tiyak. Ang pagkawala ay hindi ang inyong tadhana. Ito ay magiging inyong kinabukasan lamang kung hahayaan ninyo itong magpatuloy ng walang pag-iingat. Nasa inyo na ngayon ang kaalaman na hindi kailanman natatanggap ng karamihan sa mga kababaihan. Alam ninyo ang mga bitag na iintindihan ninyo ang mga panganib at dahil doon, hawak ninyo ang kapangyarihan na baguhin ang mga bagay simula ngayon, simula sa araw na ito. Sa tuwing pipiliin ninyong magdahan-dahan at huminga sa halip na magmadali, pinapalakas ninyo ang inyong mga binti. Sa tuwing gagamit kayo ng kahinahunan, sa halip na puwersa, pinoprotektahan ninyo ang inyong mga nerve, daluyan ng dugo at balanse. Sa tuwing tatayo kayo pagkatapos ng mga pribadong sandali at mag-uunat gumalaw, uminom ng tubig, pinapakain ninyo ang inyong mga kalamnan ng oxygen at sustansya na kailangan nila upang umunlad. Bawat sandali ng kamalayan na inilalaan ninyo sa inyong katawan ay isang gawa ng paghihimagsik laban sa paghina. Ito ay isang pagpapatibay na ang inyong pinakamagagandang araw ay hindi pa tapos. Sila ay darating pa. Kung wala kayong ibang makukuha sa ating pagsasama, kunin ito ang inyong mga binti ay hindi lamang mga paa. Sila ang mga haligi ng inyong kalayaan. Sila ang mga tulay patungo sa mga birthday party ng inyong mga apo, sa mga paglalakad, sa tabing dagat, sa pagsasayaw sa inyong sala, kapag tumutugtog ang inyong paboritong kanta. Bawat pagpili na gagawin ninyo upang protektahan sila, gaano man kaliit ito, ay isang pagpili para sa buhay mismo. Kaya paano ninyo sisimulang bawiin ang kapangyarihang iyon? Magsimula kayo sa pamamagitan ng paggawa sa pagpapagaling bilang isang sagradong bahagi ng inyong pribadong buhay. Huwag kailanman matapos at bumagsak sa isang upuan nang hindi gumagalaw. Huwag hayaang nakawin ng pananatiling tahimik ang bagay na pinaghirapan ninyong buuin sa buong buhay. Tumayo ng tuwid iunat ang inyong mga binti. Huminga ng malalim at paalalahanan ng inyong katawan na ito ay buhay masigla at may kakayahang magpagaling. Uminom ng tubig upang alisin ang mga bagay na kailangang umalis. Gumalaw, kahit na dahan-dahan, upang anyayahan ang lakas pabalik sa inyong mga kalamnan. At higit sa lahat patawarin ang inyong sarili sa mga hindi ninyo alam. Hindi kayo ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kayo ang mga pagpili na ginagawa ninyo ngayon sa sandaling ito. Ang katawan na inyong tinitirhan ay mayroon pa ring pambihirang potensyal. Nananabik pa rin itong dalhin kayo tungo sa kagalakan, tawanan, koneksyon at kalayaan. Ngunit kailangan ninyo itong salubungin sa gitna. Kailangan ninyong maging kasosyo nito, tagapagtanggol nito, kampyon nito. Dahil habang ang kaalaman ay kapangyarihan, ang pagkilos ay pagbabago. Ang gagawin ninyo pagkatapos, marinig ito ang huhubog sa lakas ng inyong mga binti, sa seguridad ng inyong mga hakbang, at sa kabuuan ng inyong hinaharap. At narito ang magandang bahagi, hindi ito nangangailangan ng malalaking pagbabago. Hindi ito nangangailangan ng pagsuko sa inyong mga kagalakan o pribadong kasiyahan. Nangangailangan lamang ito ng pagbabago sa kung paano ninyo tinatrato ang inyong sarili habang at pagkatapos ng mga sandaling iyon. Nangangailangan ito ng respeto, nangangailangan ito ng intensyon, at gagantimpalaan kayo nito ng mga taon, marahil mga dekada, ng kakayahang kumilos dignidad,
at isang buhay na mayaman sa posibilidad. Ngayong nauunawaan na ninyo ang mga nakatagong panganib, ang mga tahimik na pagkakamali, at ang makapangyarihang mga solusyon malinaw na ang landas pasulong. Ang inyong mga binti ay ang inyong kalayaan. Ang inyong lakas ay ang inyong pamana. At bawat pagpili na gagawin ninyo mula sa sandaling ito ay alinman sa nagtatayo ng pamanang yon o hinahayaan itong maglaho. Ang tanong ay anong uri ng hinaharap ang gusto ninyong lakaran dahil ang mga susunod na hakbang sa literal na kahulugan ay nasa sa inyo. Isang huling aral ang alingawngaw ng inyong mga pagpili. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating talakayan, gusto kong tunay ninyong namnamin ang inyong mga natutunan. Alam na ninyo ngayon na kahit ang pinakamaliit at pinakapribadong mga gawi ay maaring protektahan ang inyong lakas o tahimik na lansagin ito. Nauunawaan ninyo na kung paano ninyo tinatrato ang inyong katawan sa mga tahimik na sandali ay kasing halaga ng kung paano kayo namumuhay sa publiko. Nakita ninyo na ang inyong mga binti, balanse at kalayaan ay hindi garantisado ng pagkakataon o swerte. Sila ay binuo pinapanatili at ipinagtatanggol sa pamamagitan ng mga pagpiling ginagawa ninyo araw-araw kahit sa mga bahagi ng buhay na walang ibang nakakakita. At iyan, aking kaibigan, ay hindi masukat na kapangyarihan. Hindi kayo walang kapangyarihan sa harap ng pagtanda. Hindi kayo nakatadhanang mawala ng lakas dahil lamang sa paglipas ng panahon. Hindi kayo hinatulang panoorin ang inyong kalayaan na unti-unting mawala kung handa kayong kumilos ng may pag-iingat, may karunungan at may layunin. Nakikinig pa rin sa inyo ang inyong katawan. Tumutugon pa rin ito sa inyong mga pagpili. Nananabik pa rin itong dalhin kayo pasulong. Sa mga yakap ng inyong mga apo, sa mga maaraw na paglalakad, sa mga simpleng umaga, kung saan ang pagbangon sa kama ay parang isang imbitasyon sa halip na isang pasanin. Ang apat na pagkakamaling ating natuklasan: pagmamadali, nang hindi naghahanda paggamit ng sobrang diin o alanganing posisyon, sobrang tagal na pag-upo nang hindi gumagalaw at pagwawalang bahala sa pagpapagaling pagkatapos, ay hindi mga tanda ng kabiguan. Sila ay mga pagkakataon para sa pagbabago. Sila ay mga imbitasyon upang bawiin ang pagmamay-ari sa inyong kalusugan, upang magsulat ng isang bagong kabanata simula ngayon. At ang mga solusyong tinalakay natin ay hindi komplikado. Sila ay mga simpleng gawa ng paggalang sa sarili. Huminga ng malalim bago magsimula. Tratuhin ang inyong katawan ng may kahinahunan, hindi puwersa. Panatilihing buhay ang inyong sirkulasyon sa pamamagitan ng paggalaw. Igalang ang pagpapagaling na inaasam ng inyong mga kalamnan at daluyan ng dugo. Ito ay maliliit, halos hindi nakikitang mga pagsasaayos, ngunit dala nila ang kapangyarihan na panatilihin kayong matatag sa inyong mga paa, malakas sa inyong mga hakbang, at may pagmamalaki sa inyong tindig sa darating na mga taon. Hindi kailanman huli para magsimula. Ang inyong katawan ay may taglay na kakayahang magpagaling, magpalakas, at muling bumuhay kung tratuhin natin ito ng may pangangalagang nararapat. Kaya ngayon, inaanyayahan ko kayong gumawa ng isang pangako sa inyong sarili na hindi ninyo pababayaan ang katawan na nagdala sa inyo sa bawat pagsubok, bawat tagumpay, bawat ordinaryo at pambihirang araw ng inyong buhay. Ipangako na makikita ninyo ang inyong lakas hindi bilang isang bagay na unti-unting nawawala, kundi bilang isang bagay na nasa inyong mga kamay pa rin. Kung handa lamang kayong abutin ito, narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa aking maraming taon. Ang kalidad ng ating mga huling taon ay madalas na natutukoy sa pamamagitan ng tahimik at tuloy-tuloy na mga pagpiling ginagawa natin ng mas maaga, kahit sa mga aspeto ng ating buhay na itinuturing nating ganap na pribado. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa malalaking sakit. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa ating pisikal na kapakanan
ng may kamalayan at respeto sa lahat ng ating mga kilos, malaki man o maliit. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Sa maraming paraan, ito ay nagsisimula pa lamang at bawat malakas at kumpiyansang hakbang na gagawin ninyo mula sa sandaling ito ay isang tagumpay, hindi lamang para sa inyong mga binti, kundi para sa inyong buong buhay. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mabuhay ng lubusan at totoo. Gusto kong marinig ang inyong saloobin. Maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natututunan o isang pagbabago na plano ninyong gawin sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakaresonate sa inyo ang mensaheng ito, pakitype ang "on" sa mga komento upang ipakita ang inyong pangako na manatiling malakas. Kung sa tingin ninyo ay meron pa akong magagawa upang suportahan ang inyong paglalakbay, itype ang 0 at ipaalam sa akin. Malaki ang halaga ng inyong feedback sa amin. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas marami pang content na idinisenyo upang panatilihin kayong malakas, malaya at masagana. Salamat sa panonood at para sa isang buhay na naaayon sa inyong sariling mga tuntunin.